Tuloy po nating sariwain ang mensaheng ito mula kay Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 29, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay humampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong nito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat ay magsasalita. Saglit po nating iyukod ang ating mga uwat at ang ating mga mata para sa pagkakataon ito. O dakilang Diyos na lubhang kapangyarihan sa lahat, banal na may likha ng lahat ng bagay na narito sa sanglibutan, lalo higit ng aming mga buhay. Taos puso ang pagpapasalamat ng bawat sa amin, Panginoon, sa pagkakataon ito ay binigay mo ang buhay at kalakasan upang magampan ng Panginoon ang pinakamahalagang parte ng pananambahan namin sa umagang ito, upang muling alalahanin ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoon sa Kristo. Narito, Panginoon, sa iyong harapan, hawak ng iyong likod ang pinapay at ubas na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Nawa, Panginoon, bago namin tanggapin ang mga bagay na ito, ay kapatawaran ng aming pagkakasala ang iyong ipagkaloob, upang kami maging karapat-dapat po sa pagtanggap sa mga bagay na ito. Magpatibay nawa ito, Panginoon, sa pananampalataya, pag-ibig ng magkakapatid sa isa't isa, at talong higit ay sa pagsasabuhay ng iyong mga salita. Nadalangin namin, Panginoon, na kaming tatanggap nito ay gamitin mo sa makabuluhan at mabubuting mga bagay. At nawa ang bawat isa sa amin ay maging isang lalagyan mo ng iyong salita at may pangalap ng lahat ng ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay aming nadalangin at nagpapasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Tayo ay dumako sa bagat para sa mga banal. At ganoon din ay sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 5 hanggang 7. Iniisip ko nga kailangang ipamanhig sa mga kapatid na mga unang pumaringyan sa inyo, at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Tatapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o
o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Buksan po natin ang ating mga himnaryo sa hymn number 571. Awitin po natin ang una at ito. 571. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide, in the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with leaping, sowing for the Master. Lord, the Lord sustain our spirit out in griefs. When our reaping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Tayo po ay tuloy manalangin, maging po ang ating mga ulo at tigit ang ating mga mata. Pakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming natatanggap at natanggap sa araw nito, Diyos, na pinagkaloob ng ayon sa aming pangangailangan. Salamat po sa lahat ng pag-iingat at paggabay sa bawat isa na hanggang sa mga oras na ito ay nagampanan po namin ang gawain ng kagaya ng Panginoon. Hinihiling po namin ng Diyos, dagdagan mo pa ang kalakasan ng pisikal na pangangatawan ng bawat isa sa amin upang mas lalo po namin maganap ang gawain na ito. Hinihiling din po namin na ingatan at gabayan niyo pa kami sa mga susunod na araw na aming tatakapin. At yun din sa mga kapatid namin na may mga trabaho, may mga negosyo na pinagpapagalan, sila Panginoon ay bigyan mo ng karunungan sa pagpapatakbo nito, bigyan mo sila ng pagpapala at biyaya o Diyos sa kanilang mga pinagpapagalan ng mga bagay. Tinadalangin din po namin na nawa ang masarapin dito na aming napag-ambagan ay magamit po ito upang palaguin ang iyong salita at iglesia sa anong dako at matulungan din naman nawa namin ng mga kapatid na may pangangailangan pinansyal o mayroong mga karamdaman, Panginoon. Hinihiling po namin ang mga kamay na ginamit mo sa sandaling ito ay pagpalain mo, puspos ng pagpapala, diglig at umaapaw, Panginoon. Pagpalain mo ang tahanan ng bawat isang pamilya na narito po sa tapo. Ang lahat ng mga bagay nito ay aming dinadalangin at nagpapasalamat sa aming pangalan ni Jesus. Meron po ba tayo mga katanungan tungkol sa lesson bago po tayo dumako sa announcement? Tungkol po sa examining yourself, kasi nung nakaraang linggo, may mga nakausap po ako. Na-experience din namin pare-pareho sa pagbago ka sa trabaho. As either, syempre, ikaw bilang Kristiyano, nakahanda ka sa pagpunta mo sa pagpasok,